So One Punch Man Chapter 223 at ang title nga nito ay New Blood. Sa cover page ay makikita natin na may kalaban ditong higanting Toro ang pinakamalakas na kalbo. At nagsimula ang chapter sa sumo wrestler na si Raiden na isa sa mga leader ng Neo Heroes. At sa kada pam-attack niya nga dyan, talagang durog sa kanya ang mga monster. At dito sa napakatinding stomp naman, talagang wasak nga rin ang isang monster. At makikita natin dito na napakadami niya nga talagang dinurog na halimaw. Sabay sabi niya nga dyan, i-assume niya na ang tinulungan niya na yan isang pro hero. Hindi na nga nakaimik ang hero na to mga tol. At dagdag pa nga ni Raiden, mabuti na nga lang daw at dumating sila sa tamang oras. At ipaubaya na nga lang daw sa kanila ang lahat. Tuwang-tuwa naman dito ang mga tauhan ni Raiden. Yan nga raw talaga ang Neo leader nila. At sabi pa nga ng isa, talagang dinurog nga raw nito ang mga monster kahit na wala itong suot na battle suit. Pinuri din naman dito ni Raiden ang mga kasama niyang yan. Dagdag niya pa para sa kanya, mga ordinaryong tao nga lang daw ang mga yan. Pero dahil nga sa suit na suot ng mga ito, naging powerhouse sila. Na talaga namang capable daw na talunin ang isang professional wrestler. Pero yung mga ganyang scientific weapon nga raw, parang nalilimitahan yung tunay na abilities ng isang tao. Kaya for now, para sa kanya, hindi pa niya kailangan ng armor na yan. Sabay tapik niya nga dyan sa may tagiliran niya at sumigaw siyang tatapusin ang araw nila yung mga natitira. So ayun, mukhang ayaw pa nga mga tol na mag-rely netong si Raiden sa battlesuit ng Neo Heroes. Pero ayun nga, eventually, gagamitin niya pa nga rin yun. So dito habang papalis ang mga Neo Heroes, naisip nga ng hero ito ng Hero Association na talagang malalakas ang mga ito. Efficient nga rin daw hindi lang yung suit at teamwork. At bukod dun, ang leader nga raw ng mga ito na si Raiden, parang isinilang na talagang para sa trabahong yan. At ang pagtingin pa nga lang daw sa likod nito, parang gusto mo na siyang sundan. So parang nagpapahiwatig mga tol na parang gusto na rin sumali ng hero ito sa mga Neo Heroes. Anyway, cut naman tayo sa balita kung saan sinasabi ng reporter na napakaraming monster nga raw ang kalat at naaapektuhan ng iba't ibang mga region. Nalolocate naman daw agad yung mga high threats at madaling nasusugpo ang mga ito. At mula nga dyan, ipinakita ang isa sa mga on-ground reporter nila. Makikita natin dyan na talagang mausok yung sita at mukhang maraming nasira. At sabi nga ng reporter dyan, talagang hindi ka panipaniwala yung kaguluhang nangyari. Meron nga raw isang C-class hero ang lumaban sa horde ng mga monster, pero eventually, talagang tinalo nga lang daw ito. At habang papalipit na nga raw ang mga monster sa mga sibilyan, merong hindi inaasahang tulong ang dumating. Hindi nga raw ito mula sa Hero Association, kundi sa isang bagong association na walang iba kundi ang Neo Heroes. At habang nangyayari yan mga tol, pinapakita naman na sakay nga ng armored vehicle etong sila Suiryu. At bali papunta na nga sila sa mission nila at yun walang iba kundi si Garo. At talagang tinititigan pa nga rin dyan ni Suiryu mga tol yung data patungkol sa target nila. Pero bigla na nga lang sila dyan napatitig sa TV dahil sa biglang nagkaroon ng commercial break. At ang commercial nga mga tol walang iba kundi ang Neo Heroes. At ang endorser nga nila dyan walang iba kundi si Webigasa. Bali may pinopromote nga silang Neo Web ng Neo Heroes at libre nga lang daw itong basahin. At magsasign up nga lang daw ang mga tao at makakakuha pa ang mga ito ng special discount coupon. At kasunod nga niyan mga tol, pinapakita naman ng monster na ito na napakabilis at dinadaanan nga lang ang mga kotse. Sumasabog at lipadan nga ang mga ito. At dito pinakita nga ang monster na yan at isa nga itong disaster level demon. Ang pangalan nga nito explosive velocity snail at kabaliktaran sa napakabagal na snail mga tol, talagang napakabilis nga nito. At makikita natin dyan na parang gulong na umiikot nga yung shell niya. Dito pinapakita nga si Axel at nag-report nga siya dyan na may visual confirmation na siya ng target niya. Hindi na nga raw ito makontrol sa expressway at talagang wasak ang mga nadadaan ng sasakyan. Tanong niya kung na-secured na ba raw yung unahan, sundin nga lang daw ng mga ito yung plano at mag-standby ang mga ito sa toll gate at dadalhin niya nga raw dun mismo ang target. At makikita nga natin dyan mga tol na talagang iba nga sa normal na armor ng mga Neo Heroes itong suot na armor ni Axel. Meron nga siyang skate at parang talagang nakapokus nga sa binti niya ang armor na to. Mula nga dyan kumilos na nga siya mga tol, sabay sigaw niya nga dyan sa mga Neo Heroes na ibibigay nila ang impyerno sa mga kalaban. At sa pagbagsak niya nga rito mga tol, grabe, napakabilis niya nga sa armor na yan. Hinahabol niya nga ang napakabilis din na snail monster at dito finally talagang naabutan niya na nga ito. Nasabi niya na 390 km/h ang takbo ng kalaban niyang yan at parang triple nga yun mga tol sa top speed ng isang normal na sasakyan. Dagdag pa ni Axel talagang hindi niya raw maabot yung ganyang bilis sa dati niyang skate pero gamit nga ang bagong gear ang paghabol sa kalaban parang larong
bata lamang. Sabay napakadinding mga slash nga ang binitawan niya dyan mga tol at talagang sapul nga sa kanyang snail monster. Labasan nga yung dugo sa bibig ng halimaw mga tol at mukhang tinapos nga talaga siya dyan ni Axel. At bali ayun nga ang last panel ng chapter na to mga tol. Talagang nagpapakitang gilas nga mga tol ang mga Neo Heroes at walang wala nga sa kanila ang mga hero ng Hero Association. Except na lang syempre sa mga S-Class Hero. At eventually mukhang masasapawan nga talaga ng mga Neo Heroes ang Hero Association. So bali yan nga lang ang nilalaman ng chapter na to mga tol. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!